Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na tiyak na ating kakikiligan. I guess you're right, bulong niya. Sa isang banda, magkatulad kami ni Lolo, pag-amin niya. Kunot noong nilingon siya ni Ram. Strange, but all of a sudden I realized that I don't want to lose that property no matter what happens. Maraming silid ng bahay na iyon. Yari sa adobe. May tim na kahoy at tisa. Ang mga kagamitan sa loob ng villa ay pawang antique at kayamanan na ang halaga. Naroon din ang mga oil painting ng mga pamilyang nananahanan sa villa sa nakalipas na henerasyon. Does that make me greedy? She turned to him wearily. His smile was full of understanding. No, Joanna, sabi mo nga, magkatulad kayo ng lolo mo. Kaya ninyong bumili ng ita-itaryang lupa kahit saan. But that property is your heritage. Mainit na humaplo sa dibdib niya sa sinabi nitong iyon. Tila ba binibigyan niyo ng katwiran ang ginagawa nila. Pinarada ni Ram ang kotse sa harap ng bahay. Pinatay ang makina, nilinga siya at nginitian. But she was too nervous to return his smile. Ram reached for her hand reassuringly. Time to face the old man, darling. Hindi pa man sila nakakababa ng husto sa sakyan, ay bumukas na ang malaking pinto sa villa. At lumabas mula roon ang mga katulong. Naroon ang mayordomang si Puring at ang driver na si Mariano at ang all-around house girl na si Teria. Gayon din si Conchita na agad intusan si Puring at ang driver na kunin ang mga gamit nila sa trunk at ipinanhik sa itaas. Sandali siyang natigilan. Kumikilo si Conchita sa paraang tila ito na ang reyna ng villa. Kung nabigla man ito nang makitang kasama niya si Ram, ay hindi iyon gaanong naipahalata. Napaaga kayo, wika ni Conchita at ito noon ang mamata kay Ram. Inaasahan namin ng lolo mong aabutin kayo ng dilim. Maluwag ang daan, matabang niyang sagot. At masusurpresa ang lolo mo, Joanna. Patuloy nito, ibinalik ang tingin sa kanya. Inaasahan niyang pakana mo lang ang sinasabi mong may asawa ka na upang iwasan si Julio. Then again, she turned to look at Ram, who walked towards them and gave him a knowing smile. Na tila ba alam nito ang pagkukunwari nila. Ang kabang nasa dibdib niya ay nadagdagan lalo. Pero pilit niya iyong tinakpan ng ngiti. Ikinawit niya ang braso sa braso nito. Ang aking asawa, Conchita, si Ramon de Vier. Ipinagdidiinan niya ang de Vier dito. De Vier? Kamusta ka, Conchita? Nakangiting inilahad ni Ram ang kamay dito na wala sa loob namang iniabot ng namamanghang babae. Tuluyan ang nawala ang composure ni Conchita. Kamag-anak ka ni Don? Hindi. Agad na dugtong ni Ram sa matambang na tono. Bakit ba dito tayo nag-uusap? Tara sa loob ng bahay. Tara sa loob ng bahay, Ram. Anyaya ni Joanna at hinila ito patungo sa porteko. Nasaan nga pala ang lolo, Conchita? Lingon niya sa nurse na natiling nakatayo at sinusundan sila ng tingin. Narinig ba niya ang pagdating namin? Oo, nasa library siya. Mabilis itong humakbang at inunahan sila sa patungo sa malaking pinto. Halina, sumunod kayo sa akin. Napakislot pa siya nang hapitin siya ni Ram sa baywang pagpasok nila sa loob. She gave him a warning look. Nginitian lang siya nito. Tayo na sa library. Gusto ni Don Serapin na doon ka kausapin, Joanna. Kayo ng asawa mo. Inihatid sila nito hanggang sa may pinto ng library at pagkatapos ay nagpaalam na ipahanda sila ng maiinom. Relax. Bulong ni Ram
Sa taingan niya nang humugot siya ng malalim na paghinga bago niya pihitin ang seradura ng pinto. Dahan-dahan niyang inilabas ang hangi, ipinasok niya sa dibdib at binuksan ang pinto. Ang abuelo ay nasa likod ng isang malaking mesang nara, nakaupo sa high-back chair nito. Sa anyo nito ay naasahan ang pagpasok nila anumang sandali. Lolo, she closed the distance between them. Hinagka niya ito sa noo. We're here, old tyrant. Sana'y bigyan mo ng blessings ang aking asawa. Umismid ang matandang lalaki. Huwag mo akong papaniwalain sa kalokohan mo, Joanna. Wika nito na hindi man lang tinapunan ng tingin ang papalapit na si Ram. Gusto kong makilala mo si Julio. Nilingon nito ang kanang bahagi ng silid. Sa pang-isahang sofa ay panatag na nakaupo roon ang isang lalaking hindi napansin ni Joanna nang pumasok siya. Wide-eyed, she stared at the man who stood up and walked towards her. May katamtaman ng taas at laki ng katawan. Magandang lalaki at mukhang negosyante. Naka-long sleeve polo shirt ito at naka-necktie. He must be older than Ram by a couple of years. Kamusta ka, Joanna? Nakangiting inilahad nito ang kamay niya at nang hindi siya kumikilos ay inabot nito iyon at dinala sa bibig at hinagkan. Tama ang lolo mo, napakaganda mo. Marahas niyang binawi ang kamay. Muling binalingan ang Don. Lolo, gusto kong makilala ninyo ang aking asawa, si Ram. Ram? The old man barked at the name, cutting her off. Bahagya ng lingunin ni si Ram na nakatayo sa gitna ng silid, watching everyone with amusement in his eyes. Natila ba ang lahat ay isang dula sa teatro? Ramon, my grandfather, Don Serafin de Vier. She smiled at her husband, trying to hide the tension she felt inside. At naupo sa armrest ng silyang kinaupuan ng abuelo. At hindi ko nga pala nasabi sa inyo, Lolo, na si Ram ay isang de Vier. De Vier? Ang tinig ng Don ay nag-iko sa loob ng silid. Napaangat mula sa silya nito at tiningala siya. Niluloko mo ba ako, Joanna? Kung totoo ang sinasabi mo, nilingon nito si Ram. Bakit hindi mo sinabi sa akin noong huling magkaharap tayo na ang nobyo mo ay isang de Vier? Galit nitong tanong. I lied. He wasn't really my boyfriend then. I've only met him 2 months ago before my graduation sa ferry boat. And we hit it off already. Pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap ng matagalan. He had some business to attend to. I only stayed in Puerto Galera for 4 days. Sinabi niya ang praktisadong rason sa abuelo sa nanginginig na tinig. Nagkita kami muli nitong huling uwi ko. And you married him already? Puno ng galit ang tinig ng matanda. At hindi mo binigyan ng pagkakataong makaharap man lang si Julio? Sinulipan niya si Julio. Nakita niyang nakakunot ang noo nito. Hindi marahil ito aware, subalit nasa mamata nito ang pagkadismaya. I don't want to be manipulated, you know that, she said in a defiant tone. Ngayong nakilala niya si Julio, never would she marry the man. At gusto ko si Ram sa unang pagkikita pa lang namin. And I never regretted my decision. Muli niyang sinulyapan si Julio at umismit. Nakita niya ang pagdaan ng galit sa mga mata nito. Besides, I married a de Vier. Hindi ba't iyon ang gusto ninyo? She challenged. Dapat ay pinakilala mo muna siya sa akin, Joanna. Hinayaan mong kilatisin ko siya. Iyon ang dapat mong ginawa. Naroon pa rin ang galit sa tinig nito, pagkaman bahagya ng nabawasan iyon. We have never intended to marry in haste, Lolo. But I don't want you to marry me off to hinayo ng mamata niya si Julio to him. At hindi ko rin gustong pakasalan mo si Conchita.
Hindi yun sinagot ni Don Serafin. Binalingan nito si Ram na nanatiling tahimik, watching the exchange with amusement and curiosity. Ang mapanuring mga mata ng Don ay sumuyod dito, missing nothing. So, you are De Vere? Nagdududang sabi nito. Gusto mo bang sabihin kamag-anak kita? Umiling si Ram. Ikinalulungkot kong sabihin hindi tayo magkamag-anak, Senyor Serafin. Ram's tone was dry. Sa kumbento ng mga madre sa Lipa ako pinanganak at nanatili roon hanggang 7 taon. Ayon sa kanila ay labandera ang aking ina sa kumbento at namatay ito sa panganak sa akin. Nanatili ako sa pangalaga ng mga madre. 8 taon ako nang ampunin ng isang biyudang nagngangalang Paulina De Vere at dinala sa Mindoro. My adopted mother died many years ago. Halos hindi huminga si Joanna at titig na titig kay Ram. She practically knew nothing about this man, ni hindi nito pinagkaabalahang sabihin sa kanya ang katotohanan iyon. At lalong hindi niya inasahang aminin nito sa abuelo niya na hindi ito isang tunay na De Vere. At sa paglalahad nito ng pinagmulan ay may humaplos sa dibdib niya. But looking at him now, ni wala siyang makitang kapaitan sa tinig at mukha nito. Kung mayroon man, mahusay nitong naitatago. The old man was silent for a long time. His fierce, Rayomi eyes traveled over Ram slowly. Nakita ni Joanna ang pagbabago ng anyo ng abuelo mula sa kanina ay galit, tungo sa pagkamangha, at ngayon ay sa pagkalito. Nang sabihin ng apo ko kahapon na nagpakasal siya ay hindi ako lubusang naniniwala. Wika nito makaraan ng ilang sandali. Lalo at sinabi ni Conchita na, ano ang sinabi ni Conchita, Lolo? Nakibit na mga balikat ang Don. Nothing important, but I give you the benefits of the doubt, Joanna. In more ways than one, you are likely your mother. Gayunman, hindi katulad ng inasahan ko ang nangyari. Ikinalulungkot kong naging mabilis ang ginawa naming pagpapakasal, Senyor Serafin. Joanna was frantic. Tulad ng sinabi niya, we hit it off when we first met. Tinawagan niya ako nung umuwi siya 2 months ago. Inimbitahan niya akong magtungo kami sa kabilang island and of course I obliged. Wala akong ideya na nakipagtana na pala siya sa akin. What? She exclaimed. Tinapunan ng matalim na sulyap si Ram. Kasabay niyon ay ang awareness sa pagbabago ng paraan nito ng pagsasalita. He was now manipulating the saying. You deceive me well, darling. Swabing wika nito. Tulad ng ginawa mo sa iyong abuelo. Masuyo nitong patuloy. But I think we can both forgive her. Hindi ba, senyor? Ang mga kabataang babaeng tulad ng ating si Joanna, so alone in this world, karaniwan ay nagiging padalos-dalos sa mga ginagawa. Tinakpan ni Joanna ang bibig upang hindi lumabas ang malakas na pagsinghap. Alone in this world. Hindi makapaniwalang ulit ng Don. May abuelo pa siya. Well, of course, pero ipagpaumanhin ninyong pinaniwala ako ng inyong apo na wala kayong anumang pakialam sa kanya. Humangat ang mamata nito kay Joanna at komite. You are very naughty, darling. My granddaughter's rebellious young woman. Yes, you are right. Kung hindi pa ako tumawag at sabihing pakakasalan ko ang aking nurse, ay hindi niya sasabihing nag-asawa na siya. She wanted to surprise you, Ramsey said smoothly. And surprised I was. Anyway, nariyan na iyan. Wika nang Don kasabay ng buntong hininga. Biglang-bigla ay maluwag nitong tinanggap ang lahat ng paliwanag. May panghinayangan na sinulyapan si Julio na muling nagbalik sa upuan. I would have wanted my granddaughter to marry a bona fide De Vere, pero wala akong magagawa. Wala na akong magagawa. Tumingala ito kay Ram.
Joanna saw something in his grandfather's eyes, something akin to admiration. Though I admire your honesty, Ram, maaari mong sabihin sa aking tunay ang pagiging devier mo. I always believe in honesty, Senyor. Sagot nito at makahulugang sinulyapan si Joanna. Umiwas siya ng tingin, hating him for making her feel uncomfortable when things have gone according to her plan. Sumungaw sa pinto ng library si Conchita. Nakahanda na ang hapunan, Senyor Serafin. Anyaya nito, ang mga mata nito ay sandaling nagpapalit-palit kina Ram at Joanna bago iyon sandaling dumapo kay Julio. Pagkatapos ay dumiretso ito sa likod ng wheelchair ng Don upang itulag ito palabas ng silid. Napuna ni Joanna nagpalit ito ng damit. Mula sa puting uniforme ay isang fuchsia tight-fitting chest ang ipinalit nito. Ipinakikita rin ang mahabang neckline ang cleavage nito. At napunan niya ang dalawang lalaki ay sandaling natuon ng sulyap dito. At ipokrito siya kung hindi niya amining takaw pansin ang ayos ni Conchita sa oras na iyon. Hindi ako makakapayag na dalhin mo ang aking apo pabalik sa bundok na iyon, Ramon. Mariing tutol ng Don nang sabihin ni Ram na 2 linggo lamang sila sa villa at muling babalik ng Mindoro. Tagaroon ako, Senyor Serafin, at si Joanna ay aking asawa. Natural lamang na isasama ko siya pauwi. Formal nitong tugon, unintimidated. Naroon ang aking trabaho. Itinulak ng Don ang pinggan palayo rito. Tumiim ang mukha. Nalimutan kong itanong sa iyo, Ramon, kung ano ang trabaho mo sa Mindoro. Isa akong mangingisda, Senyor Serafin. Mangingisda? Umangat ito sa upuan. Isa kang mangingisda at dadalhin mo ang aking apo pabalik sa Mindoro upang tumira sa tabing dagat? Isa iyong marangal na trabaho, Lolo, pagtatanggol ni Joanna. And all my life, I've lived near the sea. Tama ang iyong apo, Senyor. Susog naman ni Conchita. Bahagyan ng dinaanan ng tingin si Julio na tahimik na kumakain. Shut up, you two. Hiyaw ni Don Serafin na ang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ram. Iwan mo ang pangingisda, Ramon. Manatili ka rito at pamamahalaan mo ang buong farm. Ikaw ang boss. Dito kayo maninirahan sa buong villa. Senyor? No, let me finish. Putol nito sa sasabihin ni Ram. Hindi ba niliwanag sa iyo ng aking apo ang tungkol sa villa na ito? Gusto niyang sa kanya ko ito ipamana. At dahil kaisa-isa ko siyang apo ay natural na mapapasa kanya ang bahay na ito na tirahan na ng aking mga ninuno sa maraming henerasyon. At dahil taglay mo ang pangalang Devier, bigyan ninyo ako ng maraming apong lalaki at punuin ninyo ang bahay na ito. Joanna began fidgeting uneasily. Dinampot ang baso ng tubig at uminom. Kinabahan siya sa nagiging takbo ng usapan ng dalawa. Personally, Senyor, banayad na tugon ni Ram. Hindi ko nanaising tumira dito. Nasa Mindoro ang aking trabaho at doon ako nagkaisip at lumaki. Doon ko rin gustong magkaugat. Tinatanggihan mo ang karangyang inaalo ko sa iyo para lang balikan ang karagatan? Totoong nagagalit na ito at kinakabahan si Joanna. May hinala siyang iniisip ng abuelo na naulit ang kwento ng mga magulang niya sa kanila ni Ram. Ipagkakait mo sa aking maapo sa tuhod ang mga karapatan nila sa villa na ito tulad din ang ginawa ng mga magulang ni Joanna? Ipagpaumahin ninyo, Senyor Serafin. Magalang na sabi ni Ram. Hindi ako nakahandang ipakipagkiusap ang mga bagay na iyan. Bagong kasal pa lang kami ni Joanna. Nilingon siya nito, masuyo siyang nginitian. Sa kasalukuyan ay nasa honeymoon stage kami at hindi pa magkapuwang ang mga seryosong bagay. Umangat sa isang appreciative na ngiti sa mga labi ni si Joanna.
Bagaman gusto niyang pamulahan sa sinabi ni Ram, ay hindi niya mapigilang hindi hangaan ito. Clever. Very clever. Lolo, malambing niyang sabi at hinawakan sa balikat ang abuelo. Tama si Ram. Huwag muna nating pag-usapan ang tungkol diyan. We are newlyweds. I guess you're right. Pahinuhod nito at nag-relax. Pagkatapos ng hapunan ay ilabas mo puring. Wika nito sa matandang katulong na nasa isang sulok ng dining room. Ang mamahaling alak, let's drink to your health and happiness, Ramon, Joanna. Joanna smiled. Hindi sinasadyang napaangat ang tingin niya kay Conchita. Nakita niyang kay Ramon ito nakatitig. A seductive smile played his lips. Kwentuhan mo nga ako, Ramon, tungkol sa buhay ng isang mangingisda. Pabulong nitong sabi sa malambing na tinig. Sa nakikita ko'y mas akmang sabihing isa kang executive kaysa sa mandaragat. Sure, Conchita. Itinulak niya palayo ang pinggan niya. Nawala na siya ng ganang magpatuloy sa pagkain. At nang mag-angat siya ng mamata ay nakita niyang sa kanya nakatitig si Julio. Sa mga labi nito ay naroon ang isang ngiti. Pagkatapos ng hapunan ay lumipat mula sa dining room patungo sa family room ang lahat. They all exchanged a few drinks and small talks. Nakita ni Joanna ang ekstrang atensyon na ibinibigay ni Ram kay Conchita na sadyang gumagawa ng usapang kasangkot ito. Apo, ani Senyor Serafin. Nakangiti ito sa kanya. Nanunukso ang mga mata. Huwag mong pagsilusan si Conchita. Likas lang siyang malambing sa lahat, kahit sa akin at kay Julio. Napasinghap siya sa sinabi ng abuelo. Gusto niyang mapahiya at bago pa man niya maisip ang tamang sasabihin, ay muli itong nagsalita. Ipinahanda ko na kay Puring ang rose room, apo. Iyon ang inyong magiging silid na mag-asawa. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito. At bago niya maipagkanulo ang sarili ay nasa tabi na niya si Ram at mabilis siyang inakbayan. Ang pisil na ginawa nito sa balikat niya ay isang babala. Maaga pa pero pagod kaming pareho ni Joanna sa biyahe, senyor. So I guess we have to turn ourselves on. Nilingon nito sina Julio at Conchita. See you tomorrow. We couldn't share this room. Protesta niya nang nasa silid na sila. Iyon ang silid sa ikatlong palapag. Nag-iisa at pinakamalaki sa lahat. Ang labas ng silid ay balkonahe. Nang dumating siya sa villa, ay minungkahin niya sa abuelo na palagyan iyon ng panyo at siya namang ginawa ni Don Serafin. Nagkibit lamang ng mga balikat si Ram at isa-isang hinubad ang kasuutan sa panggilas ng Joanna. Nang ang pantalon na lamang ang natitira ay binuksan nito ang lumang aparador. Nakasanlansa na roon ang ilang nilang gamit. Kinuha ni Ram ang isa nitong shirts at pagkatapos ay pumasok sa banyo. Narinig niya ang agos ng tubig. Yakap ang sarili ay paruot parito siya sa silid. Hindi niya naisama sa plano na ang mag-asawa ay natural na magkasama sa isang silid. Nagulat pa siya nang bumakas ang pinto at lumabas si Ram. Suot na nito ang puting boxer shorts. Your turn, sabi nito at kaswal na nagtungo sa kama at naupo sa gilid niyon, nakahanda sa pagtulog. We can't share that bed, protesta niya. Hindi kasama sa plano at usapan natin na magkasama tayo sa isang silid. Ikaw ang nagplano nito, hindi ba? Wika nito at hinawi ang nakapaibabaw na kumot at pumailalim roon at nahiga. Iniunan ang dalawang braso. Binabayaran mo ako para magpanggap tayong mag-asawa sa lulo mo. At natural na magkasama tayo sa isang silid dahil mag-asawa tayo. Nilingan niya ang buong silid. It was an old room. Everything in it was old pieces of furniture. Totoong may upuan at mesa, but they were all pieces of antique furniture. Ni walang komportableng sete kung saan maaari itong magtulog.
Kahit ang sitting room sa labas ng main bedroom ay walang komportableng mahihigaan, kundi isang matigas at mahabang upuan na may solihiya sa gitna, at ang magkabilang dulo ay parehong nakakurba paitaas to serve as armrest.